You know, so sa mga nagsasabi dyan na ang Davao City is isa sa magandang syudad sa Pilipinas, hindi totoo yun. Pangit ang Davao City. Sabi nila safe ang Davao City, hindi totoo yan. Hindi safe dito sa Davao City. Naangahin ng tawa ang mga taga rito. Ako'y natatawa lang sa sa comment section, no, sa TikTok. Talagang aliw na aliw ako doon sa TikTok man o Facebook, kahit saan na mga platform na kung saan na maaari kang basta any platform na may mga videos na may mga vlogs ba. Tapos yun na nga, natatawa ko sa mga komento about Davao City. Yun na nga, kasi dami kasing nagko-content na wag nang pumunta ng Davao City. In fact, sa akin mga mga video, talagang sinasabing wag nang mag-promote ng Davao City kasi sobrang siksika na. Ito early as alas 2:30 pa lang, mag alas 3 pa, pero grabe na yung natin dito. Siksikan sa jeep. So ako'y bad trip na, ako'y naasar na talaga sa totoo lang, pero wala di naman talaga natin kasalanan na ang mga taga-ibang lugar sa Davao gusto nilang pumunta dito at mamasyal. Ang iba naman ay dito na talaga tumira. So ayun, nagkakaubusan na ng masakyan. So ang pinoproblema ko dito sa traffic, walang problema sa akin yung traffic kasi hindi naman ako tipo sa tao na nagmamadali. I mean yung nagra-rush lagi kasi okay lang. Hindi business, walang trabaho. I mean meron, pero hindi yung typical na pag na-late papapagalitan ng amo, mga ganun. So ang sa akin lang ayoko yung nakailang oras na ako dito. Ilang oras ako dito kaway ng masasakyan. Hindi pa rin, wala, puro may sakay. Kahit Grab dito sa Davao, kulang pa rin yung Grab dito. Hindi pa rin sapat. Walang bakante. So napakahirap ng kalagayan ng mga taga Davao City dahil nga sa ganitong setup, napaka-traffic, siksikan, no? Malawak naman ang kalsada namin dito. Sapat naman talaga to para sa 3 lanes, 6 lanes lahat. Sapat naman talaga yung kalsada namin dito para sa mga sasakyan. Pero yun na nga, hindi umubra. I mean, mas marami. Ibig sabihin na basta meron akong napanood na update o video ni Digong, ni dating Pangulong Duterte, na sabi niya kumbaga ang Davao City ay pumutok, pumutok ba. So ang ibig niya sabihin, sumabog, dumami ang tao, yung hindi inaasahan. 'Di ba sabi ko sa inyo, pa lang, lagi kong sinasabi sa inyo nung mga nagdaan kong mga vlog like last year, ngayon, basta matagal na nung tungkol sa traffic. Sabi ko sa inyo na siguro itong mga Duterte, itong itong tatay, pinakatatay ng Duterte, si Digong, si ex-president Duterte, hindi niya talaga to na-anticipate ba ang Davao City na dumating sa puntong ganito, kadami yung tao, darating sa puntong magiging presidente siya. Kahit yung pagiging pangulo, hindi niya na inaasahan yan hindi niya in-expect na maging pangulo siya, kasi ang ginawa niya lang talaga magtrabaho na maayos hanggang sa masyado niyang ginalingan ang pagtatrabaho niya as mayor dito sa Davao City. So ang nangyari, ayun, achiever ang Davao, di ba? Wala, nakasiguro 100 ka mahigit na ako na taxi dito. Wala, di pa rin makasabay, makasampa si nanay. So paano na to? Diyos ko, sayang yung sabon, shampoo, pabango. Sayang ang effort natin ba na gumising, bumangon para lumabas at may pupuntahan sana, di ba? Kung makapag-desisyon lang tayong uuwi na lang ulit at matulog, di ba? So yun, ginalingan lang masyado ng mga Duterte, itong tatay na Duterte, So hanggang sa naging achiever ang Davao City, ang daming mga natanggap na award. Tapos palaging number 1 safest city in the Philippines, number 1 palagi, Hall of Famer sa cleanest city in the Philippines. Kaya dito pantalan na to pero malinis pa rin, di ba? Mostly sa mga pantalan, kung kayo bilang lang ang mga highly urbanized city sa Pilipinas na malapit sa pantalan, malinis. Mostly talaga sa napuntahan kong highly urbanized city sa Pilipinas na pantalan ay makalat po talaga, mga dugyot, burara. So dito sa Davao, malinis. Yan, buti naman at meron na tayong masakyan. Okay.
Okay, so dapat dungagan ang taxi ano no? Ang Grab dungagan og mga 3,000, 5,000. Karon na po. Karon ra pod ba? Karon na po ni season ug wala ang Dili. taxi. Dili ko bisag ano ko, bisag dili season. Ah, Kapoy kay sa kamot hawi kay si ano si Pangaway. Sa mura gito kaning mga Duterte manggod ba, no? Gigalingan ba? Dapat sa mga tao mamuyo nagdabaw, dahil kay manarbaho dire dahil kay ganang kuan. Daming pumupunta mga Tagalog, taga Luzon punta ng Davao magtrabaho as BPO sa mga corporate offices, corporate company. Tapos yun, nagustuhan ang Davao City, namimili ng mga yan, gaya nila oh. Wawa, di ba? Galing sila sa hospital, Mission Hospital. Kanina pa yun, panigurado. Tapos ano, bali galing sa Luzon, pumunta ng Davao, na-assign. Kumbaga, ang iba accidentally, kagaya lang ng ano, isang Cebuano na si Chardy B. Ang nag-book siya ng ticket sa papuntang Davao for ano lang, 7 days lang dapat. Kasi dito siya mag-spend ng New Year. So, nagising na lang siya, 7 months na pala siya sa Davao. Di na siya nakabalik ng Cebu. Di na siya umuwi. I mean, di na siya nakaalis ng Davao City hanggang nag 7 months, hanggang sa nag 1 year. Tapos yun. Pero syempre, kahit pa gusto niya ang Davao City, since trabaho niya talaga BPO, parang hiring ano yata siya sa HR, ganun. Hiring department. So, nasa-assign siya sa Bohol and Bacolod tsaka Manila. So ngayon nasa Manila na siya. So Tagalog na ulit siya. I mean Tagalog na siya ngayon. Hindi na siya Bisaya, hindi na siya Davaoenyo. Yan mga corporate employees. Punta ng Davao, tapos syempre kanang mga corporate employees ano yan mga malalaki sahod niyan. So matatawag natin ano yan, bilong yan sila sa middle class, middle income class up to high middle income class or upper middle income class. So sila yung ano, sorry po, wala bakante. So sila yung may mga kapasidad na maka-acquire ng mga property, mga condominium unit and mga sasakyan. Sila yung mabilis ma-approve ang kanilang mga loans. Mabilis na sila makapag-loans ng mga property. Approve kagad yan, lalo na't malaki ang sahod nga kasi upper middle class or middle class. So Davao City, wala na, go out na kayo. Hindi lang to hindi lang holiday season, hindi lang dahil magpapasko, talagang kahit dito pahirapan talaga mag-book ng Grab, pahirapan sumakay ng taxi. Ay sa jeep, huwag na nating banggitin, lalo na yun, kunti na lang jeep sa Davao, pa-phase out na kasi. So yan, pangit ng Davao City, wag na kayo pupunta rito, hindi safe dito. Mga taga Davao na nangangain ng tao. Pwede kayo pumunta ng Davao 2 araw o bisita lang, gano'n, mamasyal. Pero wag na kayong tumira dito kasi may mga aswang dito pag hating gabi. O yun ka na koy nga, dinalas lang mga sa Adria kunya na pag maabrehan ng Coastal Road, no? Ay wala, kuan naman to gamay, isa lang man to ka junction ang gabrehan kaya. Pero pag maabrehan na ginangguan kanang padung sa Mayar Castillo kana kay Pranik, ako ni sakay ko sa mga sa Magsaysay, di na ta maagi dire dito na ta sa kuan Coastal. Daway taba na Coastal pag maabrehan. Mga bypass road pag yun sa Kalinan, syempre dasok man gina domino effect man gani traffic good. Once nga naay sa kalugar nga kuan, example ka ng diversion road, isa gina sa pinakadaghan og kanang kuan, mag-traverse dia pinakadaghan og sakyanan nga moagi. Sa may tabo, traffic sila, congestion. So naay mo radyo, naay mo kuan monitor. Tawag gan, di na ta moagi sa kuan kay traffic kayo. So rerouting ta. So magre-route sila. Asa man sila mo-reroute, di ba? So Davao ra gyapon, sulod sa Davao. So ang may tabo dire ana po nang maipit mga taga downtown. So pero kung maabrehan ng bypass road kanang anang tunnel, dalonggis subway sa
sa Pilipinas, kung maabra na sa may Biaw, ay okay kayo. So dako kay nagtabang mga taga Kalinan o taga Bukidnon, taga Kalinan, matug Panabog, Tagum, di na kailangan mag-diversion road, kaya na sila bypass road. Tapos sa mga taga Torel paingon og Panakan, I mean taga Torel og paingon og kanang Lanang or Arcastillo, di na kailangan maagig ka ng downtown. Quezon Boulevard, mag coastal road na. Wala gyud, tagnagid lagi ko, tama yung ano ko yung aking sinabi na itong mga Duterte, itong si Digong, di niya talaga na-anticipate na darating yung time na itong Davao City ay sasabog ng ganito, magbo-boom ng ganito. Di niya naisip, di niya na-anticipate na dadami ang tao, dadami yung mag-i-invest, condominium dito, condominium doon, mga hotel, nagsitayuan, napakadami. Kasi nga alam yung mga investors. So di niya naisip, di niya na-anticipate na ito yung panahon na yun. Siguro naisip niya na one day, I don't know kung pinangarap niya para sa syudad. Kasi sabi niya it's a proof, kahit saan naman, it's a proof of talaga progress. Kasi kita mo rito mga sasakyan, di naman mga tricycle hindi naman mga padjak, di ba? Yan lang. Kasi yan, biyaheng talaga yan, Arcastillo, I mean Jerome Agdao and Agdao Public Market. Ruta talaga yung guyod, pero kita mo wala nga jeep masyado puro dito mga private cars. So it simply means yung mayaman ng mga taga Davao kahit paano maasin, so maarangkada, afford bumili ng mga sasakyan. Kahit pa sabihin lang loan, di ka naman din makapag-loan kung wala kang sapat na income. Di man bubuo ang mga company ng sigurista yan mga Toyota, yung mga nagfi-finance ng mga sasakyan, mga matatalino yan, mga negosyante yan. Hindi yan sila magfi-finance ng ng client kung tingin nila yung walang kapasidad magbayad. So ibig sabihin na nakapag-loan ka, ibig sabihin may kaya ka, afford mo. Kasi kung hindi mo kaya, kahit sa home credit, di ka ma-approvean ulaw kayo magmutang ko credit di ma-approvean. Ganyan ako dati. Di naman sa hindi na-approve, pero kasi so far first attempt ko talaga na mag home credit, approve din naman kaagad. Yun nga lang dahil sa nga ako, ano ba tawag dyan, yung parang informal tawag dyan, hindi ako yung yung basic salary. Pero syempre triple, di ba? Walang sinabi yung sahod nung basic salary sa akin yung mga kumpanya, kasi yung akin ay skills di ba? So ang nangyari, kailangan kong gumamit or kailangan kong ipangalan sa mga trusted na kakilala. I mean sa mga kakilala na may syempre alam nila na alam nila yung kapasidad ko, yung pera ko, di ba? Yun nga lang, wala akong payroll or payslip na may papakita sa home credit, kaya hindi ko na inattempt. Kasi sa requirements pa lang na payslip ay na ako, bagsak na. So wala ako nun. So kailangan gumamit ng kakilala na may payslip, nagtatrabaho, alipin ng isang kumpanya. So alipin ng kumpanya. So yan ang nangyari. Nakapag-loan, tapos yan binayaran ng dire-diretso. Tapos second attempt na nag-loan ako sa sa home credit, sa pangalan ko na talaga gamit ko, so approved din naman, very good. Tapos yun, mula nun tapos hanggang dire-diretso na, kasi mayroon meron akong account sa home credit at nakita nilang good payer, kasi ako yung tipo, kunyari ang bayaran is 9 months o 3 months pa lang paid na ako niyan, o bayad na, kasi meron akong katwiran. Marunong ako mag-priority pag utang is utang, kasi ganun pa rin naman yun anong gagawin natin kung may pera na akong pahawak pang bayad, kasi ganun yun budget, basic needs. Tapos lahat ng mga bills, so binabayaran ko yan advance, lalo kung utang credit, kasi ayoko yung mag-delay or maglampas. Ngayon hindi ko, yun pala malaki palang factor nun sa home credit. Hindi ko alam na may maganda palang effect kapag good payer ka. So tinawagan ulit ako,
inofera ng ibang item bago gusto daw ulit umutang ko. Okay, ayun, umutang ulit ako, pangalawa, tapos pangatlo umutang, ganoon good payer. Pang-apat na utang ko na. So yun, bali pandemic, di ba, March 15, 2020 yung declared na lockdown. So yung ko noon, yung aking utang ay hanggang May. So buti na lang by February pa lang pinaid ko na lahat. Pero hindi ko alam, lahat naman siro tayo clueless no na magkakaroon ng pandemic. Sino bang may idea, di ba? Wala tayong clue. So by February pa lang binayaran ko na yung utang ko lahat hanggang May. So fully paid na siya kasi nga by April may flight ulit ako, may gala, ganun. Hindi pa ako hindi pa ako nagba-vlog, hindi pa ako nagko-content creator. Gala na talaga. Kaya yun, may say ako sa mga lugar na pinupuntahan ko. So yun ang nangyari, binayaran ko siya by February. Ayun, pumutok ang March 15. So ang dami, March 15 pandemic, so walang trabaho. So may pera o may ipon ako doon. Siyempre pinag-ipunan ko yung may ipon akong pang pocket money, di ba? So yung lang, yung ticket balikan hindi na refund. Dapat yun Manila Davao Cebu and Cebu Manila. Pero wala, hindi siya na-refund ng Cebu Pacific kasi promo din kasi. Ganun talaga, promo lang. So I mean, ewan ko ba, ganun ba talaga yung kapag promo hindi na siya pwedeng i-refund. So yun, bali, tsaka hindi ako nakapagbayad nung something na, kasi may option yan mayroon kang mabayaran para sa refund or rebooking, kahit rebooking lang sana. So ang nangyari, ayun, pandemic, pumutok March 15. Ayun, wala na akong utang, okay lang. So dami ko mga nakikitang post or mga kakilala na nanghihiram sa akin talaga kasi sinisingil na sila, kinukulit na ng mga lending company, ng mga pinag-utangan nila. Wala silang pera, walang pambayad kasi nga pandemic. Sabi ko, lalo na ako. Ako nga, binayaran ko nga full kasi di ko alam na what if kung matanggal sa trabaho, what if magkasagutan kami ng manager, ng amo ko, ako'y paalisin, palayasin, di ba? O di kaya ako yung lalaya sa alis kasi, di ba? So binayaran ko na kaagad. So balik tayo sa loan. So ibig sabihin, sabi ni Digong kagabi sa kanyang statement doon sa kanyang parang year end, anong tawag doon, basta mga barangay captain officials sa lahat ng barangay dito sa Davao City. Di niya talaga na-anticipate. I mean, di niya na-anticipate ang Davao City na magbo-boom ng gaya nito, sasabog ng ganito. Kumbaga naunahan ba, mas dumami pa ang mga tao, mga investors na pumunta sa Davao City, nagdagsaan kumpara sa ating mga infrastructures, di ba? So ibig sabihin ng infrastructure? So yung mga mga bypass roads, which is hindi, kumbaga hindi tayo ganoon kalit. Buti na lang. So it's better late than never. Although man tayo, ginulat man tayo ng dagsa ng maraming tao sa Davao, at least hindi pa huli, no? So in the middle of basta early as 2014, di ba? 2012, 2011, 2010 may mga papatayo na ng mga condominium sa Davao, di ba? Yung Ion Tower, naalala ko yan, groundbreaking yan 2007. Yung Vivaldi Residences, basta sometimes in 2007 to 2010. Tapos yung Ayala 2012, tama ba ko kanang ko Abres 2012 2011. So bago pa naging pangulo itong si Digong, ang Davao City ay booming na talagang actually progressive naman talaga ng Davao. Dapat supposedly Davao City is siya, dapat nagbo-boom na siya nung 90s. In the 90s Davao talaga sana yung yung pinakamalaking tawag nito, ang pinakamalaking boom sa Pilipinas, Davao sana. Kaso nga lang hindi natuloy dahil nga sa yung parang Asian region or Southeast Asian region ay nagkaroon ng crisis. Limutan ko anong pangalan sa crisis na yun, basta economic crisis. So nagkaroon ng recession lahat, basta nagkaroon ng economic crisis sa Southeast Asian region. So yung mga investors coming from Southeast Asian regions, yun, talagang tiklop lahat. So yan, kasama yung mga plano project, yung mga napipintong mga proyekto sana sa Davao City. Anyway, so yun, bali ang nangyari,
ito nag-boom na. So sabi ni Digong, wala, di natin ito na ano, di naunahan tayo. Sumabog ang Davao bago tayo nagkaroon ng infra project. So yun. Sabi ni Kuya ngayon, driver ngayon, oh, taxi driver, na wala daw silbi ang ang coastal road. Nga naman Kuy, traffic hapon. Dili lagi gyapon na kay gamay ra na 7 kilometers lang na siya. Gikan og bago ang mga taga-kuan. Pero huna-unahan mo Kuya. Asa mo pasabot ka traffic diri ana? Wala man gid tayo apil diri sa kano. Di ta maka-benefit anang opening sa kuan sa bago to Ikuland sa Times Beach. Ang maka-benefit dira ang opening. Naka-benefit yung anang coastal kana gyud mga taga-kuan, taga MacArthur Highway, taga SM, taga Matina kay mula gito nga imbes nga mo agi sa laguan MacArthur Highway og CP Garcia, dili na mag-coastal na sila. O kato mga taga Toril padug downtown, vice versa. So sila gito makabenepisyo sa kuan Coastal Road nga Junction 1. Ya, man tulay pa gito yung Samal, ay okay kayo. Naabay mga kuan, mga taga Samal, nga taga Jinsan, mga taga kuan, taga Digos, taga Cotabato, mga tug kanang kuan Samal. Di na sila magig Davao. So pag maobrehan ng tulay, so di sila makadungog sa traffic. Very good kayo eh. No, grabe ang traffic ko. So, beginning sa may Magsaysay. Wa na sa oras, sarado ng kuan ron pawn shop. Nanta ko'y lukaton ba? Davao City is surrounded by rich provinces. Pangansam. So, yan, okay. So, yan oh. Traffic. Basta itong senaryo na to dito, di naman talaga to nagaganap ng ganito kapag dahil sa Pasko lang, no? Or magpapasko talagang every weekend, kahit Sabado, kahit Linggo. Linggo yan medyo light lang talaga yung traffic. Light to heavy traffic lang. Light to moderate and heavy traffic. Pero pag ganito, grabe. Super mega heavy traffic. So yun nga yung mga umaasa lang sa taxi, kawawa. Yan yung mga hindi makasakay palagi. So yun, wag na kayong pumunta ng Davao City, hindi safe sa Davao City. May aswang dito. Wag na kayong lumipat, bawal lang lumipat sa Davao. Mamasyala pwede. So daming dami ng pera ang mga taga Davao. Maasinso kahit paano. Ikaw kaya sakas Davao nagpuyo? Buhangin. Buhangin. Badas Buhangin. Das main road sa may highway gid. Mayag. Okay. Proper buhangin. Bisay ikaw makaingon ka nga ang imong mga silingan ni Asinso, no? Oh, Sa- traffic po. Sa una ang mga silingan nato sa una kay ang ilang balay gikan lang gawa lang sa mga light material karon konkreto na. Di ba? So bot pa sa bot. Gyud booming gid ang Davao. Bisay ako gud so di ko afford og taxi sa una. Mag-jeep ako sa una eh. Asa di ka asa yun kasi. So di ko maka-afford og taxi sa una. Jeep ra jud na. Pero anak kahayahay mga sa una mong god bisag wala di ka mag-taxi. Hayahay kaysa hayahay kaysa una mag-jeep kay di gid ka magsiksikan, di ba? Di ko gumusa kaysa nag-jeep kung kung dili puno. Ay kanang dili dili bakante ang front seat. Front seat jud na. Okay. Total wa mo ko nagdali. Wa mo ko gadali kay ang Davao dili gining Davao para sa mga tao nagdali. Tugangan lugar gini sa mga tao ang Davao, lugar gini sa mga tao nga kanang pahayahay ba. Yamo to nga first na kong kuan hawa sa Davao nga kanang first time gid ako nga makatuga ng laing lugar, Manila. So 2000 asa to nga year? 2009. Pag abot og Manila, syempre di ba Davao City, ginabalita perminti, gina-news, ginabalita, ginaingon sa radyo sa TV nga Davao City pinakadako nga syudad sa tibuok Pilipinas. Katuluhon ang buong kamay nilaan, ba? Bago mapantayan ang kadakoon sa Davao City. So nagsalig ko. Sa Davao gani mo tabok gani ko nga kuan kanang maghayon ra kay ko magtabok gani. Hayahay kanang maghayon lang, murag nas kusina ba. Pag motabok ko niya, ako ra nang anaon ng sakyanan kay kaya ra kayo. Sa una ha, karon di na bagkan ka labi nag taxi. Serbato man ang taxi noon, kuana ka banggaan ka diretso. Muna nga ako maluoy ko sa sa senior citizen. Inanabok ko nino na mo usahin nga abi ninyo kanang
kuan physically able. Senior di ay. Oo. Yan yung maserbatuhan. Ano maluoy ko mara akong mama ako agyon ang gina advisean nga dili gyud magpatakag tabok. Dapat makiksabay gyud. Mo na nga saya ako na napataksihon kay para sure. Nga di sa tabok-tabok di na magtipid lagi kag kuan mag-jeep lang kanya man. Sigara na kabangga sa pedestrian motor mo gid. Oh lagi no. Blind spot. Ari pedestrian dia ya diri agi. Patabok ya muat kay man motor. Gani. So dapat na kada pedestrian ay traffic light no. Mo na nindot unta ba? Kay para ang mga tao isa man gud po na sa nakapatraffic kanang naisa mo tabok na ako'y sunod murag man mga pato gani. Gagalinya ba? Nga pwede ra magsabay pero wala di man to mablima mga tao ang manabukay kay di man sila sabay og kanang naog. Maaban pag naog sa kuan, gud sa jeep. Sa daan sa motabok tanan dili mag-iya mo na maka-traffic yun. Basta dili na to pwede pakasadon ang mga madabukay. Ang ato ang draft ipanawagan ang mga taga-opisina, mayor's office o mayor Basti. Oh, Mayor Basti. Oh, mga taga CTTMO baka naman kung dili niyo kaya, di niyo afford nga mag-install og kanang CCTV camera sa mga pedestrian. Bisan man lang og kanang tao, di ba? Tao, kanang para na sa mga eskwelahan, di ba? Tapok ko sa mga bata. Oh, tapok niya. O man, okay, tabok. Di kayo tinagsa mo na yung maka-traffic. Oh. So, mo na maka-traffic ka ng tinagsa ng hinahinay ba? So, mao to nga kuan. Asensado ang Davao gyud. Ang poverty incidence sa Davao, kuan man, 5% lang man, 5 point something. O, ato na i-round up. Kay mamo ganay ka ng kuan, mamo ganay pinaka ginabuhat, diba? So round up man gyud no ang pinakadabis ng buhaton. So 6 point something 5 point something percent ang poverty incidence sa Davao. Sabot pasabot ka nang wala gi kapat bisag bugas ba, wala ka parit og tambal ka nang wala, halos wala ka unon mo na sila ang gasalig sa 4 piece. 5% 6% lang sabot pasabot out of ibot 2 million na lang ha, kasi 1.9 million ang Davao karon gamay na lang kulang para mag 2 million. So ato ibot 2 million para mas dako ang whole number, fixed number, so para mas dali dato ko ang percentage. So sa 1 million pilay 6% sa 1 million 60,000 no. So times 2. Oh, times 2. So naay 120,000 katao nga naa sa Davao, lumurupyo sa Davao nga walay ikapalit og bugas, walay kapasidad ba nga makapalit og kanang sudan. Mao na gyud sila ang pinakaluoy. Oh, mao na sila pinaka below poverty lines. So sila nang mga way trabaho o unsa man di makatrabaho. So sila na apil na mga badyaw, sure ko. Tanan mo ko no. Basta ko naging kami nun. Ay tama dai no. Tama. Basta kanang mga taga distress area. Manay mga kasagaran na mga gagmay og income or wala gi income. Mga nga ginatagaan na sila so kuan sa gobyerno subsidy mo 4 piece. So kuan lang gamay ra gyapon na siya i-compare sa pila ka milyon katao sa Davao. So booming. Wadyo kay nakita nga jeep diri gamay nag-ayo kay mo lagi to. Pakuan na. Grabe na ang mga tao diri sa Davao, daghan nagayo. So ay na mo ganhig Davao ha kay kuan diri mga dili safe ang Davao. Mangaon ang mga taga Davao og mga dayo. So unya na pag okay na ang mga bypass roads, okay na atong mga tunnel, atong mga coastal roads og mga flyover kana sige hala anhin na mo Davao. Kana kung diversion road gud di gud na ko na ma-imagine nga moabot sa punto nga magka-traffic na murag itsa. Di ba? Sa una hayahay ka na nga diversion sa una karon grabe mura nag maging diversion gi traffic. Di ba? Sa una kay kanang siyempre pag na koy mga bisita kanang gikan og kanang mga taga Luzon ba. O sahay mag-taxi ya ko ilaag ba to kanang mga langob o asa man sa may Matina. Bisag Matina lang mo suggest jud ko mag-diversion to kay para sure nga way traffic. Di basig na kolgutas bahada banda. Hay way traffic. Traffic lang ang diversion road. So mo to. Davao City still traffic is here. Di na siya life is here, traffic is here. So mana merisi.